Usapan tatay at tito. Buhay at realidad. No script, no filter. Your honest conversation. Ako si Jonas. I'm RJ. I'm Thor. And I'm Darren. And we're... Youth Podcast! So what's up guys? This is the first episode ng Youth's Podcast. So I'm Thor nga pala. RJ. Jonas. Darren. Bakit nga ba guys? Bakit natin naisipan gawin tong kalokohan na to? Pera. Sabi natin nung sumikat. Hindi, ano ba tawag dito? Digital diary. Memories. Para Memories, di ba nga, na nare-relieve through kwentuhan. Kasi nagkakaroon na ako ng short-term memory loss. Hindi ko na naalala yung mga bagay-bagay sa nakaraan ko. Kaya, importante rin to. correct. Sa ano kasi to, nag-inuman sa W South. Tapos sabi ko kay RJ tsaka kay Jonas, sabi ko may gusto ko gawin. Kaso, kailangan ko kayo. So doon nagsimula. Pagkwento ko sa kanila noon, nagdire-diretso na. Ang dami na namin napag-usapan. Ideas dire-diretso, no? Hanggang sa, nung may gig si Darren sa, saan yun pare? Makati. Hindi ko nga alam Sa kung may paano Makati. i-pronounce yung bar na yun eh. Leno? Ayun, may gig si Darren sa Makati. Sabi ko, na-open up na ba sa'yo ni RJ tsaka ni Jonas? Which is wala. Ayun, wala pa. Ilang beses na kayo nagkita after natin na pag-usapan na, no? Hindi pa. Parang once lang. Sabi ko, Bad, meron akong gustong gawin. Tapos sabi niya, ano yun? Tapos sabi ko, gusto ko gumawa ng podcast. Tapos yun na, dire-diretso na. Iba talaga pag ano eh, nag-uusap muna ng ano. Mag-start yung gig kung ano na yung mga topics, kung ano pa yung pwede natin. Umandar na yung utak, no? Oo, kaya thank you kay Tor. Kasi isa rin sa mga bagay na, alam mo yung maganda na naging idea yan is, syempre, pag tumanda tayo guys, through social media ngayon, through technology ngayon, nare-record natin lahat for memories natin. Alam mo yun, kunyari, 55 years old na tayo. Uy, tara, punta tayo ng YouTube. Panoorin lang natin yung nasimulan natin. Which is, mapapapanood din natin sa mga anak natin. Alam mo yun? Dito natin mapag-uusapan halos lahat. Parang hindi ko kailangan papanood to sa anak ko. Parang masisira yung imahe ko sa anak ko. Depende naman kung paano mo i-deliver yung mga gusto mong sabihin. Pero 'di ba, with this kind of podcast din naman, hindi naman to usapan na tungkol sa memories lang din natin, but also learning din, lalo na sa mga dads dyan outside. Yeah. Yung pagiging responsible natin. We will talk about also paano maging business-minded. Syempre, hindi lang naman tungkol sa amin to eh. Pero syempre, tanong na din natin, paano nga ba tayo nag-start nga, no? Paano? Kasi alam ko ako yung pinakahuli sa inyo dito eh, sa inyong tatlo. Alam ko, grade school pa lang or kinder pa lang, magkakasama na kayo. Di ba? Pero ano muna, Bad? Sasabihin ko muna bakit tayo yung lineup. Okay, Sa sige. laki ng barkada natin, bakit tayo? Actually, yung laki ng barkada namin talaga. Yung tipong, Mga sutil, yung mga pangsuntukan. mga pandayo, pandarag, bro. Yung tipong Bigatin. pag rumes, nakikita ng kaaway mo atras na sa sobrang dami natin. Pero yun na nga, dahil apat kami. So, may iba-iba kaming kasing talagang personality, tinatahak, profession, iba-iba yung mga linya namin. So, katulad ko, more on nasa creative side ako, freelancing. Tapos, ikaw ano ka, di ba? Nasa business ang ano Sa mo. business side tayo, I think kami more of, iba-ibang entity ng business namin eh. Meron kaming club, hashtag events place siya, may car wash ako, barbershop, gym, and salon, coffee shop and resort. Susunod guys, papakita ko din sa inyo at i-walk through ko kayo dyan. And also, Sarap. teach and advise also about opening up a business. Yes. So, ano nga pala guys, andito tayo sa ano? Ano nga ba? Secret Pangalan Hill, to? secret. Ayun, Secret Hill. Secret Hill, tatag namin yan soon. Yes. Click nyo below, makikita nyo yung resort ng Secret Hill. Under yan ng Wideman family. Pwede naman natin. So, merong businessman. Shoutout yun, di ba? Yes. May businessman. Then, meron tayong empleyado. Ay, delegate. Nasa delegation, lang ako. Yan ang ginagawa ko. Delegation tsaka service. Kung anong gusto yung serbisyo, gagawin. Extra service. Wala lang extra service. Pero kasi, parang, More on corporate. sobrang tagal mo na sa corporate Tagal man. na corporate world. Ganun talaga. Doon na tayo kikita ng pera. Pero naghahanap tayo ng mga other extra income, kaya tayo nandito. Katulad nung joke. De, pero totoo. Kakakitaan niya side hustle na si Paul. Sipag si Jonas, habang nasa corporate siya,
Marami na rin Nag-agent ako pa siya ng pinasok yun. insurance. Marami na mga side hustle, mga Tsaka ganyan. si Jonas ang isang magandang example na saan kayo gagala? Yung BGC, ano ka ba? Doon, BGC. Saan kayo gagala? O sige, hintayin nyo ako mag-out. Yeah. Tapos tayo lang, magbe-break lang ako. Tapos makikipagkita ka sa amin, hindi ka na babalik. Hindi na babalik. Pero ito si RJ, nandito siya. Wala, racket. Manhor. Gigolo. Hindi. Gigolo. Real estate, tapos side hustle din. May pros and cons kapag pag you're working, tas hawak mo yung oras. Sobrang daming pros, dami ring cons. Sa number 1 na kalaban mo is discipline. Yun lang. Kasi, parang ang explanation dyan is, pag i-compare mo yung high school sa college, di ba sabi nila, pag high school ka, parang ka 9 to 5, may nakaset ka na gagawin sa week mo, sa day na yun. Pag college ka, nakadepende sa'yo kung papasok or hindi. Basta ang importante, parang gano'n. Yes. Hindi po kailangan mo lang mga survive. Parang in layman's term, yun yung pinaka-relatable siguro na masasabi kong explanation. So, ang something in common namin. Actually, medyo marami din eh. Kasi una-una, may kanya-kanya kaming diskarte. Diskarte. Yun yung pinaka-something in common namin. Sobrang madiskarte. Although, iba-iba kami ng larangan. Pero, mahanap kami ng ibang way pa para mag-earn. Correct. So, ito na nga. History tayo. Okay. Maging historical tayo. Yun na nga, di ba? Yung tanong ko nga kanina, paano nga ba nag-start lahat? Pero mind you guys, kwento ko lang. Dati kami mga hosto. Dahil kay Nakita kami sa Japan. Dati kami mga hosto. Joke lang. I think nag-start yung isa sa mga good foundation na meron din yung group na to. Ito kaming apat na to. Is mga high school buddies kami. Best buddies talaga. As in brothers from another mother. Pero yun na nga, naalala ko lang din talaga na ako ata yung pinaka-huli. Paano ba nag-start tong ano natin? Sige. Alam ko, kinder pa lang kayo, magkakakilala. Simulan natin sa simula. Ayan. Nung dinideliver ako ng nanay ko, Magka-holdingan sila ng nanay ko. Nasa kabilang kwarto lang din talaga. Pinapanganak din ako. Hindi kasi ako tsaka si RJ, best friend namin simula nursery, kinder, prep. Ayun. preschool. Ay, panghapon ba kayo? Tamad kami gumising umaga. Umaga kasi ako nun. Pares kasi yung utang ng nanay namin. Ayaw ayaw ayusin yung anak ng ganun ka. Sila Thor, parang apat kayo, no? Bunso siya, tas ako. Lima kami, bunso din ako. So, Kaya talaga magkasundo itong dalawa. kumbaga, siguro sabi ng mga nanay na, huli na to eh. Yabo na, panghapon na natin. Tinatamad na ako. Pabayaan. Kaya niya na yan. Pero Shout out, Blessed Trinity. Yes. Blessed Trinity. Tapos Alma mater. ito, si Jonas, more on sa grade school na talaga tayo. Doon tayo kasabay-sabay ng oras nun eh. Mga grade 4 or 5. Ganun. Alam ko 4 eh. Hindi, Pero grade same school, 2. di ba? Same school pa rin. Same school. Blessed. Grade 2 classmate tayo, di ba? Yung may picture ka nga na sinusungayan mo. Grade 2 ba yun? Grade Hindi, 2. Grade 2. Tanda ka na talaga. Hindi, Grade 2. papakita natin kasi meron pa akong copy nun eh. Yan. Yan, Tama. nagkakalaman. Grade Sino 2. nagsisinungaling sa Balikan- akin? Magpa-pop up ba to? Yung tipong Para makarelate yung viewers. Kaya tama itong ginagawa natin. Tama si Jonas, may short. Balikan natin yung kwento na yung mamaya. Etong si Dar ang pinaka-late pumasok sa high atin. school. I believe, High school. hindi ko na ikukwento in detail kung paano. Pero Blessed Trinity ko sila nakilala, guys. Na yun yung tanong, Dark. Di ba, galing ka sa higher batch, so mapunta ka May sa amin. kwento kasi dyan eh. May kwento talaga. Anong mo sa amin nung napunta ka sa amin sa barkadahan namin? Anong impression mo? Mga loko rin pala itong Mga ano pala to. May idea ka na ba talaga sa mga ugali Actually, namin? No? ang unang-una ko kayong na-meet talaga noon, na naalala ko talaga sa ilang-ilang. Second year ako, kasama ko si Maui noon. Basketball. So, may idea na ako ng konti. Sabi ko, hindi ko naman sasabihin mayabang, pero yung tikas nandun. Syempre. At saka year eh. Tsaka ano to eh. Parang syempre, nung panahon kasi natin,
by year yan eh. Ayun, Dapat yan. kung pag first year ka, uy, pucho-pucho ka lang. Pag Oo. second year ka, dapat mas dominant ka kahit paano. Lalo na pag third year and above. Saka hindi ka papadarag sa lower Oo, classmen correct. mo. Eh ako, hindi naman Parang ako ganun. ganun halos. Pero I show it through playing basketball Ah. talaga. Ayun, nakita ko kagad si Tol. Very competitive. Yan, sila RJ. Kaya alam ko na, hindi ko naman akalain na mahahantong ulit ako na makasama ko kayo, di ba? Pero there's a good foundation na through basketball talaga. Through sportsmanship. Sorry pero naalala ko lang bigla kung paano talaga natin nakilala si Dar. Ano yun? Yung trio crossover. Hindi. Isipin niyo mabuti. Sige, ikaw. Si Red. Clue. Yan. Cookie. Ay, cool. Ay, mo! Di ba? Hindi, ako yun yung naalala ko eh. Cookie Monster. Doon natin doon natin nakilala si Dar kasi Tama. si Cookie parang kapatid-kapatid ko. niyo yun eh. Oo. Tapos yun. Ayun. Ayun. ah. Drinawingan yung drinawingan yung Converse. Nilagyan ng word na cookie. Oo. Oo, Chuck Taylor. Oo. Anything. Kain ng bad puti. Tapos, pentel pen. Habang ginagawa niya yun, no? Sabi ko, tayo ng buti. Magkaiba kami ng magulang. Doon ko lahat natutunan kung paano manligaw. Ganun pala Hindi dapat kasi guys, manligaw. sabihin ko na sa inyo, isa sa mga ano ko sa inyo, ahead kasi ako sa kanila ng 3 years, tama ba ako? 2. 3 or 2 years. So parang ako yung kuya-kuyahan ng batch na yun. Hindi lang sa love life, kalokohan, basketball, lahat, pati sa gimmick ata. Bisyo. Bisyo? Hindi, bisyo. Ikaw, college ka na. Mamaya, ikukwento ko sa Oo, inyo hindi kung si paano. Darren nag-influence sa bisyo mo eh. Alam ko, Dasma nag-influensya sa'yo ng bisyo. Tapos, inimfluensyahan mo lang kami. Oo. Pero guys, nung batch kasi na yun, ako na yung tipong pa J-Cool, pa Yossi na, umiinom na ng beer. Saka Wala ikaw lang akong- yung nagda-drive nung high school. Oo, ako lang. Oo. So, I mean, si Maui din, sa si... ako nagturo kasi nga talaga. yun. Mami. May kwento kasi Pero ikaw dyan. talaga. Oo, Oo. ako. Naalala ko pa, hinihiram ko yung mga motor nila noon para lang magzago kami ni Melvin. Mga daming memories. Ang dami. Speaking of nagdadrive, isa sa mga core memories ko dito ay noong high school dahil na pa-relate ako, so naka-tricycle ako. Pagbaba ako ng tricycle, may pumaradang sports car na gray. Ganda eh! Problema, walang pintuan yung driver's seat. Anyari, bad? Pucha bro, alam mo naman kasi, school bukol tayo that time eh. Malayo yung sa akin yung Las Piñas. Taga Muntinlupa kasi ako guys eh. So alam mo nung panahon na yun, road widening, very traffic. Las Piñas, yung Alabang, yung bridge namin, ginagawa pa noon. So lagi akong late. So syempre, mali ako, mabilis. To cut the story short, pagparada ko mismo sa tapat ng gate, halos tapat ng gate ng Blessed Trinity noon, bigla akong binuksan yung pinto kasi late na ako. Sakto bro, may school bus. No Bang! service. Talagang saktong pagbukas ko ng pinto, pa! So, yung kotse parang naging Lamborghini na hindi siya pataas kasi pag ganun na Yung talaga siya. butterfly opening. Yun na, awa naman ng Diyos, syempre, wala naman nangyari sa akin. Pero, kasama ko yung driver ko nun eh. Kuya, ikaw na bahala, late na ako. Kaya, Yun ang mahirap, no? nakipag-usap na lang doon yung driver ko kung anong gagawin. Eh, wala naman nagawa din yung driver ko dahil to start with, ako talaga yung may kasalanan. Biglang bukas ng pinto kasi. So, ayun, that's the story. Talagang hassle. Pag uwi ko, galit na galit yung tatay ko sa akin. Dahil yung bintana kasi nun, iba yun eh. Walang frame yun eh. Yung yung pinaka-pintuan niya, di ba? Frame para dun sa window. So, isa sa mga ginasusan ng tatay ko yun, nasakit talaga ako talaga sa ulo. Sakit sa bangs. Shoutout kay Kuya Ruben na witness Oo, nila. hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Kuya Madami, Ruben. Maraming- Ngayon, Kwenta niya ngayon si lahat Kuya ng- Ruben, driver na ng anak ko. 3 generations na yung Oo. nagpass sa kanya. Kumbaga- Airpot ko, ako, tsaka ngayon yung anak Lahat ko. ng puwet natin nakita ni Kuya Ruben. Ito naman, core memory ko kay Jonas. Yung pinag-usapan natin kanina, yung class picture, pare. Ito kasi, sige nga Jonas, ikaw magkwento. Wala na, pag si Jonas nagkwento. Kasi si Jonas, ano talaga yan, sutil na bata. Kumbaga, ewan ko, sabi niya sa mother side niya daw nakuha. Uy, grabe naman. Parang naalala ko yung picture na yun. Nakita ko na yung, di ko alam kung Hindi, high ang school. totoo Pero na itsura yan. na, alam mo yung, parang ganun yung itsura ata. May picture nga kami, class picture. Eh, the peace sign sana ako. Nagdadalawang isip ako noon.
So, Parang na-delay. na-delay lang. Nahuli na, nasa gitna pa lang imbis na dito. Napunta dun sa ulo ng kaklase ko. Nasungayan ko tuloy siya. Ang masama dun, ba't pinili pa na yun? Kasi, ilang kopya yun? Tatlo. Tatlong kopya. Tatlong formal, isang waki. Pipili siya. Guys. Pinili pa rin niya yun yung parang ginusto pa rin niya pakita yung, ganun yung itsura niya. Guys, ipa-flash yung picture sa video. Yeah, Kayo mag-judge kung midway niya ba't ginanon yung ano niya. Tapos or tignan niyo yung mukha niya. Ako, premeditated talaga yun eh. sutil. Sutil talaga yan, bro. Dahil na parang tanda mo na sinungaling ka ba din? Kaya nga. Ano naman pwede namang, syempre bata ka pa nun eh. Hindi naman nila sisisi. Pero masaya yun, di ba? Pero sutil ka. Ano nangyari? Ano nangyari nung ano? Pinapunta ako ng pinatawag yung, pumunta pala yung magulang ng klase kung sino nga yun. Tinawag ako. Wala naman, hindi ko na rin maalala kung pero nag-sorry na lang ako. Sorry, mama. Pag pinost ba yung picture, bublur niyo yung mukha ng sinungayan? Hindi. Pakakita natin yan. Tropa din naman yun. Tropa rin naman yan. Para Sino pareho ba? pa Kilala kami. ko ba kung sino yan? Pareho pa kami yata sa Si Bri. Shout out, Brian. Oo. Ako si Abad na naman. Di, tsaka hindi lang kasi isang beses yung pagkasutil niya eh. May grade 2 yun, di ba? Ito grade 5 naman. May kaklase kami galing sa Beke. Siyempre, Ayan. pagka nagka-Beke ka, absent ka ng, let's say a week. Medyo matagal na. So, pumasok na siya. Di kinakamusta namin. Noong nagka-Beke ka daw. Kasi kapag bata ka, di ba, tigdas, buluto, Beke, yan. So, syempre kami na-curious. So, kamusta? Masakit pa yan? Masakit pa. Namamagay. Tapos, si Jonas, kapitbahay niya pa yun partita. Sabi niya, kapegi ka ba? Nakaupo yun eh. Tapos nakatayo siya sa gilid. Sinampal niya yung Hindi naman yung malakas. Sinampal mo, bro. Huli yung Anyway, bottom line, sinaktan mo yung beke niya. Ang ending, sinapak siya, nag-iyakan sila kasi tinakot yung kaklase namin nagka-beke, tinakot siya nung advisor namin na mababaog daw. Oo. Tapos si Jonas, Mababado yung beke sa takot siya, feeling niya, papatawag yung magulang, tapos papakulong siya mga Takot ako dahil ako pa yung sanhi ng pagkabaog ng kaklase. Oo. Pinigilan ko yung generation niya. hanggang sa'yo na lang. Pero Ikaw joke nagkabeke ka ba? Hindi ako Nagkabeke. Pero joke Ako time hindi lang rin yun. ako eh. Pero di ba sinasabi ng mga Panakot matatanda lang yun. pag nagkabeke? Okay, sige. Panakot lang Kasi yun. ako naalala ko din eh. Panakot lang yun. Yung lola ko talaga, sinasabi talaga, no, pag nagkabeke ka, mapapaog ka. Yun yung sinasabi niya talaga. Hindi pa yung medical research nun. Wala ba? Pero bakit sabi nila na lahat daw ng tao magkakabeke tsaka anong bulutong? Ako, never ako. Yung mga yan. Ako rin. Tsaka ano. Ano ba to? Hindi. Sa Ano kasi yun eh. May vaccine naman na kasi. Vaccine. May vaccine naman na kasi talaga ngayon. Kung vaccine na din ako, Manny Pacquiao ang greatest of all Kasi, time. share lang ako sa inyo Ito lang, out of topic lang Pero meron kasi akong mga American friends talaga na never naniniwala sa vaccine. Never. Kasi ang reason nila at yung defend nila, bakit noon nung wala pang medicine, like the 16th century or 15th century, wala pang mga medicine yan. Talagang more of organic foods lang yung kinakain. Walang vaccine, walang ganito. Pero, hindi naman nagkakasakit yung mga bata. True. Ngayon, mas malaki yung chance mo na magkaroon ka ng sakit dahil dyan sa mga vaccines na hindi daw tugma sa DNA or pwede kang magkaroon ng sakit dahil sa mga vaccines na sinart mo nung bata ka. Yun yung sinabi I'm not defend me guys if I'm wrong or correct me if I'm wrong. Pero that's one thing na gusto ko lang ma-share kasi not all are the same point of view. Kasi parang sabihin, let's say yun sa pandemic, nung nagka-pandemic, di ba? Yeah. Yung parang biro-biroan nga lang din namin nun. Nakakita ba kayo ng taong grasang naka-face mask na nagka-COVID? Di ba? Parang yun yung, parang same logic eh. Parang mag-a-adapt supposedly yung katawan mo, naturally. Nung pina-check up ko kasi yung anak ko, pinabakunahan namin siya. Parang di ko alam kung paano napunta dun yung topic na bigla akong sinabi. Paglaruin na lang sa putik, sa damo, patakbuhin, more on. Tapos yun yung sinabi nung doktor na germ theory. So, parang the more na na-expose ka, mas tumataas yung immunity mo. Correct. Sa damo. 100%. Sa damo. Yeah, 100% totoo yun. Kasi, pag, ang sabi nga ng iba, di ba, pag OA ka na sobrang linis sa bata, yung pa yung madaling hawakan ng sakit, di ba? Kaya ako, naalala ko talaga nung bata ako, bro, yung mga buhangin dyan, pag may construction sa amin, yung bike ko, sinasampa ko dyan, may sipon ako.
Alam mo yung baba ka talaga dito yung ano, baba ka talaga dito. Bone na buhangin. withdrawing, Gagano withdrawing. pa ako dun, no? Ngayon, tatawagin ako ng auntie ko. Yung, alam mo yung hahatakin din ako. At lungas mo, maglinis ka. Okay. Parang ano Pero, yun nga, totoo. Kasi, ito, based from experience. Kasi, nung bata ko, may asthma ako, may hika ako. So, parang sobrang protective sa akin yung parents ko. So, kahit maligo lang sa ulan, ayaw nila ganyan. So, yun, literal na naging sakitin ako ng bata kasi hindi ako na-expose sa mga ganun. Tapos nung nagsimula ako magbisyo, Hindi naman. tumaas yung immunity mo. Na-late. Nung napunta ako sa BF, dumumi na. Pero mabalik tayo doon. Ano ba yung maalala natin kay RJ nung high school? Or yung elementary? Dami. Ano bang naging, ano nyo doon? Dami. Turning point? Dami. Yung mga, ano, Ay, sorry. Shout out. Sorry. yung mga, Dalawa pala kayo dito. Kayo dalawa. kaya nga kami best friends. Pero nambubuli ba to? Nambubuli ba Oo, si RJ? hindi yung akin kasi, Gago. puppy love lang yun eh. Ako naglakad kay Tor eh. Oo. Ay, Sinulot mo? mga lover Hindi. boy pala. yun. Okay. Ito pala yung dalawa yung lover boy natin. Oo. Puppy Lover love boys lang to. yung sa akin. Dapat magpapap yung picture, ah. Ay, wag ganon, wag ganon. Wag, naka-block nga ako eh. Pero ano kasi, Ang dami ko, pag naririnig ko talaga yung pangalan nun, ang dami ko naalala kay RJ. hindi ano kasi yun. Nung high school kasi tayo, actually hanggang pagdating ng college eh. Pag sinabi mong RJ, Yan. meron ka agad nakakadugtong na pangalan. So, yun yung pinaka-core memory kasi noon. Kaya, huwag na natin pag-usapan kasi may Iniisip ko kung madadelikado. ano yung mga kalokohan ni RJ noon. Yung kalokohan ba? Eh, Unang lahat- bubuli ba daw? O sumasapaw lang Gago, to? alam mo, ang core memory ko kay RJ, siya nagpabasa ng mga test ko, bro. Ay, oo. So, sobrang- Ay, kodigo nga pala to. Doon ako natutuwa kasi, alam mo yun, laki kaming PC that time eh. Ragnarok, kung ano-ano yung talagang ine-engage namin. Hanggang madaling araw. One time, nag-usap pa nga kami niyan. Ano, tayo pumasok bukas. Palit tayo. Alam mo yung sadyang late talaga. Kasi sa Blessed, sorry sa Blessed Trinity kung paano yung rules and regulation nila. Pag nalate ka ng 3 beses, Linis ka ng banyo. linis ka ng banyo or it's either pauwiin ka. So kami, nung narinig namin yon, parang nagkaroon ng ting, ilaw ka agad na idea. Siyempre naman may gusto Usong-uso Dota nun maglinis. eh. Usong-uso Dota nun, tsaka Ragnarok, bro. Oo. Putsang ginagawa namin ni RJ, papasadya kami hindi pumasok. Tapos magkikita na kami kaagad sa PC, sa com shop, com shop ni, ano nga pa, Micmax ba yun? Tsaka isa? Netropa. Netropass. Hindi na natin isa-shoutout kung kanina yun. Baka mapagalitan tayo. So, kaya ako nabilib, kasi hanggang alas 2 ng madaling araw, alas 3, nakauwi na kami dito, mag-aarko pa kami. Test natin the next day. Nung siya pumapasok, ako, may experience na ako, titignan ko yung test paper eh. Bang, sasara ko, papasok ko na. Kasi hindi ko talaga, wala talaga. Pero si RJ, bro, in less than an hour natatapos niya yung buong exam na tayo. An hour 45 or 2 hours. Tapos magugulat ka, ang grade niya, 88, 90, 88. General knowledge. Pucha, General na sabi to ko eh. yung utak na ito, ibang klase Pogi na, matalino pa, magaling pa sa Ragnarok Dota. Oo. Saan ka pa? Parang ganun. So ako, memory ko dyan. Gigulo pa. Oh, Gigulo pa. Dito to yan. Alam mo yun, Jay! Okay naman. Ay na bro, di-discarte na kami. Kaya yun yung mga memory ko talaga kay RJ na dahil mag-brothers tsaka tropa Yeah. talaga. It's No one should be left behind. Siya yung tipo ng tao na ang bilis mga pick up. Totoo. Pick up Kahit sa sayaw! Kahit sa sayaw, guys, balik ko lang. Naalala nyo kung Mga bakit ko dancer pala sinabi na hosto kami before. Dahil naalala ko talaga, yung section namin nung second year tayo, putya na biyayaan yung advisor namin talaga ng mga hunks tsaka talagang magagaling sumayaw. Which is, si Tor yun. Siya yung pinaka-leader namin that time. Oo, yan yung corona. Oo, bro, alala ko, cassette tape pa tayo nun, tape. Oo. Re-record pa tayo. Oh, rewind. Record tayo. Parang, meron pa bong tayong na baro yan, dub na ginagawa na ito yung sasabihin natin, ganyan, tapos i-edit natin.
i-remix yung Diba? kanta. Kaya, alam mo, isang bagay na natutunan ni Tor yun, I think, to our brother in heaven, kay Jamville. Yeah. Diba? Isa sa mga the best content creators talaga ng generation natin. Pioneer. Alam ko siya yung Pioneer. una. Bago pa sumikat yan sila Kong, tama ba, diba? Oo. Bago pa sumikat yan sila Kong, sila Jamville talaga yung una. Tsaka si Yexel. Pero isa sa mga memorable din nung high school tayo, yung halos lahat tayo, pare, may motor. Oo. Tapos yung tipong kaya natin isarado yung kalsada, ililinya natin yung motor natin. Totoo. Kasi Kala mo may parade eh. hindi, yung school kasi namin, nasa loob siya ng subdivision. So, pwede ka magmotor kahit wala kang lisensya. Pero hindi naman namin in-encourage. Kinikwento lang namin yan nangyari before. Tsaka syempre mga bata pa eh. Tsaka, parang pinaka-highlight ng pagmumotor na yun yung ano eh. Christmas party yata yun yung inutusan tayo bumili ng 2 baliwag na manok. Andox, basta marok Baliwag, yun. oo. Tapos lahat tayo, bro, may funny story pa dyan, di ba? Shoutout kay Berilio. Tangina, triple damage yung nangyari. Triple talaga. kill. Kala ko kay Triple Timothy. kill. Shout out kay Timothy. Hindi, triple kill talaga, di ba? Sa tapat pa lang ng billiard complex noon. Oo, sa Aguilar, oo. Kanina, motor ni Brian Abad. Motor, oh. Yung preno, kumakagat ka agad, wala yung dahan-dahan. Kahit dahan-dahan mo, kagat ka agad yung brake pads. Sub-sub eh. Yun yung ano eh, nasa Aguilar pa lang tayo. Aguilar pala. Dumulas. Aguilar. Dumulas na yung motor. Oo, dumulas yung motor. Ayun yung gumulong na siya. Tapos, pagdating ng school, Mabilis yung ang takbo. bilis ng takbo niya. Pero nang bago siya dumating sa Daredevil school, yun eh, no? isang kamay na lang siya nagmamaneho, tapos gumagano na yung isa niya kamay kasi Oo. duguan na eh. Di ba, pagka-preno ko kasi na nun, sumubsob, rumolyo siya, tumama sa kotse ni Jonas. Sa kotse ng nanay niya, di second na yun, di ba? Rolyo siya, bang, bang, bang. Kita ako talaga yun. Alam mo yung sumandal yung likod niya sa driver's seat. Boom! Ang tangin na, tas ang masama, pinikap niya yung motor, sa throttle pa niya hawak, lumipad na naman, angat na naman. Sabi ko, bro, it's not your day. Pagkakita nung advisor natin, sabi lang, anong nangyari? Para sa manok. Para sa manok. Yun yung nagtatalo yung tayo na ano ba? Kinakabahan ako kasi baka mamaya patawag yung magulang natin. At the same Oo, time, syempre, second year. nag-aalala siya kasi duguan si Perillo. Tsaka hindi lang yun. Dahil once na ang bata is nasa school, Oo. cargo ng Well, school yun. ng For sure. ng school. Nasa loob ng vicinity to Tama, nasa vicinity. Doon na uso ng- yung hindi naman masakit eh, no? Yung embodiment no, ni Berhilio eh. Yung ano, nung na-aksidente ka, Jonas, hindi mo masakit. Ay, di masakit yun. Saan nga ba to, bro? Sa Aguilar, ay ano yun, di ba? Sa, ano nga ulit ito? Aguirre. Ay, Aguirre. Oo, Aguirre, di ba? Kanto ng... Yung hindi ka dumaan, malapit kila Tor. Oo. Waling-waling. Bakit ba ba? Nilamas-lamas. Doon yun, sa next episode yun, sa susunod na episode. Wala na. Hindi na. Hindi natin pag-uusapan sa next ngayon na. Hindi natin pag-usapan. Ako na Mga magkikwento. ganyan. Yun yung dark age. Pero ang tanong talaga namin, nilamas mo ba? Kaya Yung motor kasi, pag talagang in-accelerate mo yun, mapapabilis talaga yun. Mali yung ano, So, yung timpla ng gas ba? guys, pag kayo nagsisinungaling, ililihis nyo yung topic, di ba? Pero kung honest kayo, sasagutin mo na kung hindi yung tanong. Hindi. Tapos ang usapan. Next topic! Next topic, shoot! Balik tayo kay Berilio. Isa pa sa mga good memories ko dyan, bro, sa brother natin, bro. Yung mga frat-frat na ginawa natin nung high school oo. tayo. Na sobrang Duo-duo. Tsaka dun, sa tambayan natin, bro. Sa well, tambayan mismo, yung sinasabi natin kaninang napakaraming motor, meron tayong bahay na tinatambayan mo. Muto na Tatsuya nga, gano'n. Shoutout sa'yo, buddy boy. Kamusta ka dyan? All the best. Pero iba pa rin yung ano, parang napansin ko kasi sa batch natin. Hindi ko alam kung ako lang ha. Kasi di naman ako yung isa sa mga napag-tripan eh. pero, hindi para kasi ginagawa natin. Kunyari, may trip tayo na tao, gano'n, na kaklase natin. Pero at the end of the day kasi, parang you're still in a group. Fair game. Fair game. Oo, pinapa-feel pa rin natin na hindi ka laging pinagtitripan. May mga maraming moments pala na mas, kunyari, group activity. Pag group activity kasi, iba yung seryoso na, alam mo yung,
iba yung pangbubuli natin sa mga napapanood ko ngayon na iba eh. Parang Parang, kasi yung binubuli natin, masaya din eh. Parang ini-enjoy din niya yung binubuli siya. yun Eh. na. Sa hindi rin, Isa ka kaya din dun, di ba, na masaya ka pag binubuli? hindi Iba kasi yung sila, bully no? natin dun, bro. Hindi katulad ng bully na ginagawa ngayon. Di ba ako, isa sa mga napanood ko dyan, yung sa Ateneo. Alam niyo yun, yung sino nga ba to? Yung taekwondo to na naninipa ng estudyante, di ba? Tayo wala naman sakitan involved, di ba? Pero tayo, I think, sa sirkulo natin is talagang masaya eh. Nanguhubad. Alam mo yung mga typical. ganun. Pero ang ironic kasi doon, yung doon sa case nung sa Ateneo, di ba nang bully siya? Ang ending, siya yung binuli ng mga tao, di ba? Kasi bro, I think, and I Mali believe, talaga. yun yung power ng social media ngayon through phone. Kasi tayo, I believe, siguro 9 seconds phone pa lang yung meron tayo nun eh. Per Kasi, video, no? oo, kasi yung mga Sony Ericsson natin, alam ko 30 seconds, 20 seconds max lang. Tsaka hindi pa ganun pixelated yung ano. Pixelated pa. Pixelated pa pala. Oo, sa batch natin, Di ba sa batch nag-transition natin? yung Oo. from backlight lang ang pwede mong ipakabit sa phone Correct. mo. Oo. Hanggang sa nagkaroon ng camera. Tapos wala pang Bluetooth nun, pare. Infrared. Halos, oo. Meron na din kasi naalala ko si Delon 7650. N70 niya. Ay, ano ba? 7650 yata yung Unang-una. Oo. na may camera. Oo. Tapos may Bluetooth na ba? Hindi ko sure eh. Infrared na may Bluetooth pero hindi pa siya para makapagpasa Yung ata. ganun ng kabilis. Ganun na. Yung Yun technology natin before. Nauubos yung oras mo Oo, kasi naalala ko. sa recess, no? Oo. Magpapasa Si ka Mark- lang ng bold. Oo, si Mark ang una naka 7650 no, naalala ko sa batch namin before. Ako sumunod, pinagtitrip-trip na lang namin yung 7650. Oo, yung ko, no? bareta na flex. Oo, Yung Ferrari yung case. So, bro, sabi ko, 9 seconds, pixelated pa. Makita mo yung mga sumpukan nila, Mark. Basta naalala ko yun. So, hindi pa talaga tayo, unlike sa case ngayon nung sa Ateneo talaga, di ba, syempre, iba na, high-tech na yung mga phone. Kaya na, makikita mo na yung itsura, malalaman mo na yung Tsaka buong story yung mga videoan. oo. Tsaka ma-post ka, noon, sa tingin ko, sisikat din tayo kung In a bad way, no? Oo, in a bad way. Kung may ganong klaseng technology eh. Pero Before, yes. yun nga yung parang sinasabi ni Jonas na yung parang nabubuli natin nung high school. Parang nakikipagkulitan din. Tsaka at the same time, marunong tayo uminto kung, uy, napipikon na. Uy, iba na to. So parang, stop na. Bago pa Titimplahin mo muna Oo. kasi bubulihin mo. di ba? magkaroon ng gulo or something, Oo. humihinto na tayo. At saka hindi naman sana pero mostly balat kalabaw. Before, bihira yung balat sibuyas. Yung mga mga batang pinalaki sa hanger, Oo, Oo. sa Sa ginela, sinturon. sinturon. Yung bakal ng sinturon. Hindi lang basta-basta yung leather eh, no? Ikaw, Jonas, anong mga advice mo sa mga Sa mga kabataan ngayon, sa Oo. mga high school, college, ganun? Well, ang advice lang natin dyan is enjoy nyo lang yung kung anong meron kayo or anong nararanasan nyo, studies, mga friendship, wag nyo masyado i-stress out yung sarili nyo na kailangan paglaki ko ganito, ganyan. Kasi doon nauuso yung depression which is maraming mga cases yan. Kasi sa panahon natin, parang hindi pa ganun ka broad yung depression na illness or Oo, di ba? sa batch natin, pag sinabi mong anxiety, Anxiety, sasabihan kang may sayad ka lang, bro. Pero hindi naman natin iniwawalang bahala yung mga ganong cases, di ba? Pero totoo naman yung mga, since kung paano lang nila tinitake or paano nila dadalhin yung sarili nila or paano nila titingnan yung mga ganong situation. So, dapat enjoy lang, treasure the moment, mga ganon. So, lalo na mga kasama nyo yung mga kaibigan nyo, yun yung mga kailangan yung pag-isipan or laging tandaan. Chart. Maraming klase ng tao. So, hindi porket nahihirapan ka sa pag-aaral, wala ka ng kwenta, gano'n. May sinasabi nga tayo, book smart, tsaka street smart. Correct. Uh, I agree to that. And from where we are standing right now, I mean, sa panahon ngayon, ang laking bagay kapag street smart ka din. Yung madiskarte ka ba? Parang gano'n. Kasi, di ba, naging hot topic nga yung, diskarte o diploma, ganyan. Pero, ang pinaka-suggestion siguro is, just be balanced. Tama si Jonas, kung nahihirapan kayo sa studies, pag high school or
college. Huwag kayong ma-depress masyado. Hindi naman natin maiiwasan na ma-pressure tayo kasi 'di ba Asian yata yung pag Asian 'di ba pag Blurred. hindi gagi. Pixelated. Hindi pag Asian ka parang pag mahina ka sa studies parang itinatakbil ka yun yung connotation kapag Asian. Yes. Pero ayun, kumbaga dali mo lang yung sarili mo. Yun nga, sabi niyo, nasa ka ma-depress kung ano man yung nangyayari. Kasi, pagdadaanan mo lang naman yan. So, ayun, just be balanced. Siyempre, pa rin, try hard ka pa rin mag-study. Pero kung wala talaga, mairaraos mo rin naman yan. Face lang yan. Correct. Ikaw, Dar. I agree with RJ, yung street smart na sinasabi niya dyan. Always remember guys na ang life is one roller coaster ride lang yan. I agree with Jonas as well na hindi dapat masyadong dinadamdam or pinapaka-stress yung pag-aaral as a high school student dahil lahat naman yan, it would come into a phase na malalagpasan din. Just always be smart. Sa lahat ng decision niya, dapat always on point kayo and dapat may patience kayo. Kasi kung wala kayong patience, syempre, stress lang ang ibibigay lang din sa inyo ngayon. Kaya dapat malawak yung patience niyo din. Kasi yung pagiging street smart na diskarte kasi talaga, it will come based on the experience na dadaanan nyo. But always remember to pray to God and be happy always. I-enjoy nyo yung life nyo as high schools dahil alam ko and I believe based to our experience na yung high school kasi is a very good foundation na makilala nyo yung mga makakasama nyo katulad ngayon. Parang dyan mahuhubog yung personality mo Yes. Hindi lang naman academic yan Correct. Yung I agree. personality mo, tsaka Yung personality mo, madi-develop dyan. Kung sino may mga kasama mo for the rest of your 20 years or 30 years, sa high school mo mamimit yan. College is a different story. Pero doon muna tayo sa high school. Yeah, yun lang guys, ma-advise ko sa inyo. So, siguro, yun nga, enjoy your youth. Plus, build your circle. Yan. Kasi, tulad kami, from preschool, elementary, high school, yung mga college friends, oo, meron. Pero may magkakaroon kayo ng mga friends na face lang talaga siya ng life nyo. Parang dumaan lang. Pero, katulad nung nangyayari sa amin ngayon, babalik ka pa rin dun sa trusted circle mo. So, dapat, parang parang nagkakaroon ka ng support group na isang chat mo lang. Hindi man available lahat, pero may isa at isang pupunta. Isa pang addition na gusto kong idagdag dyan, keep your circle small lang. Yung very trusted lang. Kasi kung mas malaki rin yung possibilities na pwedeng may mangyari Pero if you choose yung small circle nyo sa high school pa lang, na range mo na kagad kung ano yung ugali, kung ano yung pakikisama, trusted ba to na you can see your future also. Hindi sa pag-aasawa, pero naman tulad ng sinabi ni Thor, na one call away, one text away, pag may problema yung isa, lagi kami nandyan. Based sa experience natin, ang dami na natin na-experience sa ganyan sa mga friends natin na we support. Yun yung being with the right people na sa hirap at ginawa. Hindi yung puro sa kalokohan lang. Correct. Okay lang guys, this is episode 1. Thank you for tuning in to Youth's Podcast. Kung gusto nyo pa na usapang everything under the sun, Don't forget to subscribe and follow. Alright, see you next episode.